Si Sanya ay isang napakagandang dalaga sa nayon. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng isang tula, at ang kanyang mga labi ay parang kulay rosas na nektar. Mayroon siyang maliit na tindahan ng matamis sa palengke. Tuwing umaga, siya ay nag-aayos at nagpapabango, naglalagay ng mamahaling pabango sa kanyang maselang katawan. Ang nakakaakit na amoy nito ay nakakabaliw sa sinumang binata. Ang amoy na iyon ay sumasayaw sa hangin sa buong daan, umaakit sa mga tao na parabang isang mahiwagang pang-akit. Isang gabi, habang pauwi siya pagkatapos magsara ng tindahan, nakarinig siya ng yabag sa likuran. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita, katahimikan. Akala ni Sanya ay guni-guni lamang niya yon at nagpatuloy siya. Bigla, isang nakakatakot na jinn, duwende espiritu, ang nakaharap niya. Ito ay parang tao ang anyo, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas na parang apoy. Sinubukan ni Sanya na tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay nanigas na parang bato. Lumapit ang jinn at tiningnan si Sanya nang may tinging gutom, na para bang iyon ang una niyang pagtingin sa kagandahan ng tao. Sa isang malalim, nanginginig na tinig, sinabi nito, "Ikaw ang aking tadhana, Sanya. Pakakasalan kita." Namanhid si Sanya. Ang kanyang hininga ay huminto. Pagkatapos, inabot ng jinn ang isang kumikinang na supot sa harap niya na puno ng ginto at pilak. Nagningning ang mga mata ni Sanya dahil sa kasakiman, ang utang ng pamilya, ang kagutuman sa nayon. Hindi siya nakapagsalita. At ang ginawa ng jinn sa gabing iyon ay yumanig kay Sanya. Dahil sa pangangailangan niya ng pera, hindi niya nagawang tanggihan ang jinn, at ang sumunod na nangyari sa dalagang iyon ay mahirap paniwalaan. Ang tindahan ng matamis ni Amina ay hindi lamang isang tindahan, ito ay parang isang ilaw ng pag-asa na nagpapalipas sakit upang magliyab gabi-gabi, kumukurap-kurap at tuluyang namamatay. Ang tindahan ay isa lamang luma, kinain ng anay na tabla na may salamin na aparador kung saan mas marami pang langaw ang nagliliparan kaysa sa matamis. Si Sanya ay parang isang malinis na lotus na namulaklak sa putik ng nayon. Ang kanyang kutis ay parang hamog na naliligo sa unang sikat ng araw sa umaga, may natural na kinang. Kapag siya ay naglalakad, ang kanyang mahaba, itim at malasutlang buhok ay sumasayaw na parang isang maulap na bagyo ng tag-ulan na nagsasayaw ng masigla. Ngunit ang kagandahang ito ay higit pa sa isang pagpapala, ito ay isang pasanin. Siya ay isang mahalagang diamante na hindi sinasadyang naiwan sa isang minahan ng uling, kung saan ang kanyang kinang ay hindi nakikita ng labas ng mundo, at sa loob-loob ay nagpapadama sa kanya ng kalungkutan at pag-iisa. Ang mga babae sa nayon ay nagbubulungan kapag siya ay nakikita, binigyan siya ng Diyos ng kagandahan, ngunit nakalimutang isulat ang kanyang kapalaran. At ang mga lalaki ay tumitingin sa kanya na para bang siya ay isang matamis na nais nilang tikman. Malayo sa walang sawang pagtatrabaho ng kanyang inang dukha, at sa masasamang tingin ng mundo, gumawa si Sanya ng sarili niyang pribadong mundo. Ang mundong ito ay nakakulong sa loob ng isang 6-inch na kumikinang na screen. Ang kanyang lumang second-hand na cellphone ay ang kanyang kaibigan, ang kanyang pinagtitiwalaan, at ang tanging paraan upang makatakas sa kanyang walang kulay na buhay. Kapag si Amina ay gumigising sa dilim bago sumikat ang araw, nagluluto ng cocoa powder sa isang kahoy na kalan, at ang kanyang mga mata ay namumula tuwing umaga sa usok, si Sanya ay nakakubli sa kanyang kama, nalulunod sa makulay na digital na mundo ng kanyang mga pangarap. Kapag si Amina ay nakaupo sa tabla ng tindahan, naghihintay ng mga customer,
Si Sanya ay nakaupo sa madilim na sulok ng kanyang kwarto, o sa bubong ng kanyang mga kaibigan, tumatawa at nakikipag-usap sa mundo ng cellphone, at nanonood ng buhay ng mga tao na kasing layo sa kanyang buhay gaya ng lupa sa langit. Nanood siya ng mga video ng mga babae na nagkakape sa magagandang cave, nagpapaligsahan sa mamahaling damit, at ang kanilang mundo ay walang puwang para sa putik at usok. Sa bawat video, lalong sumasakit ang kanyang sariling buhay. Isang umaga, iba ang galaw sa bahay. Wala ang matapang na amoy ng usok mula sa kalan, at sa halip na matamis na amoy ng asukal, isang kakaiba at mabigat na katahimikan ang bumalot sa hangin. Ang katahimikan na ito ay napakalalim kaya ginising niya si Sanya mula sa kanyang pagkakatulog. Lumabas siya at nakita niya ang kanyang ina na nakahiga sa kama, balot ng kumot, walang malay. Ang kanyang mukha ay dilaw sa sakit at ang kanyang mga labi ay tuyo. Natakot si Sanya at hinawakan ang noo ng kanyang ina. Nagniningas ito na parang apoy. Ito ang sandali kung kailan ang kumikinang na screen ng cellphone ay nabasag. Ang kumot ng pagwawalang bahala ay naging abo, at ang walang awang init ng katotohanan ay sinunog ang pagkatao ni Sanya. Ang doktor sa nayon, na mas mahusay sa paghula kaysa sa pag-alam sa sakit, ay nagbigay ng ilang pulbos at mahigpit na nag-utos na huwag bumangon ang kanyang ina sa loob ng mga linggo. Ngayon, ang bigat ng pagpapatakbo ng bahay at ang gastos para sa gamot ng kanyang ina ay pumatak sa maselang balikat ni Sanya. Isang ipu-ipo ang bumangon sa loob niya, isang bagyo ng takot at kawalang magawa. Kinuha niya ang luma, may mansa ng mantika at turmeric na diary sa tabi ng ulo ng kanyang ina, kung saan nakasulat ang mga resipe ng matamis. Ang diary na iyon ay saksi sa pagod ng kamay ni Amina, ang mga pahina nito ay basa ng pawis at luha. Sa nanginginig na mga kamay at takot na puso, pumasok siya sa kusina. Ito ay isang hindi pamilyar na mundo para sa kanya. Sa unang pagkakataon na nagluto siya ng besan, chickpea flour, napaso ang kanyang mga kamay at napasigaw siya. Minsan ang sugar syrup ay tumigas na parang bato, minsan naman ay parang tubig. Ilang beses siyang nawala ng pag-asa, umupo sa sahig ng kusina, at umiyak na parang bata. Ngunit naaalala niya ang maputlang mukha ng kanyang may sakit na ina, ang kanyang masakit na mga mata, at pinunasan niya ang kanyang luha, at nagsimulang muli na may panibagong tapang. Pagkatapos ng ilang araw ng walang sawang pagsisikap, umupo siya sa tindahan ng may mabigat na puso at hindi kilalang takot. At noon nagsimulang magbago ang eksena sa tindahan. Nagsimulang dumagsa ang mga tao. Ngunit ang dami ng tao ay hindi para sa matamis, sila ay nabighani sa kagandahan ni Sanya. Nagtatagal sila ng oras, nagpapalusot na bumibili ng matamis. May nagtatangkang hawakan ang kanyang daliri sa pagbibigay ng pera, at may nagtatangkang makipag-usap ng walang kabuluhan, kaya namumula si Sanya sa hiya. Ang mga tingin na iyon ay may pandikit ng pagnanasa, kaya pakiramdam ni Sanya ay may libu-libong insekto na gumagapang sa kanyang balat. Tuwing gabi, umuwi siya dala ang kinita mula sa sugat sa kanyang kaluluwa, at tahimik siyang umuupo sa tabi ng kanyang ina, minamasahe ang kanyang mga paa, upang hindi makita ng kanyang ina ang kanyang luha. Isang gabi, pagod sa pang-araw-araw na kahihiyan at nababahala sa kinabukasan, inaayos ni Sanya ang lumang kagamitan sa bahay. Napansin niya ang mabigat na kahon na gawa sa shisham, Indian rosewood, na laging nakakulong, at ang susi nito ay laging nakatali sa palda ni Amina. Ngunit ngayon, marahil sa pagmamadali,
nakalimutan ng kanyang ina na ikandado ito. Dahil sa hindi kilalang pag-uusisa, binuhat ni Sanya ang mabigat na takip. Sa ilalim ng tumpok ng mga lumang litrato at damit na may borda, may isang maliit na velvet na pitaka. Sa loob nito, may isang maliit, napakagandang botelya ng salamin na may detalyadong ukit. Ang disenyo ng botelya ay napakaliit at kakaiba, kaya mukhang hindi gawa ng kamay ng tao, kundi ng mga diwata. Sa pagtingin niya rito, naalala ni Sanya ang babala ng kanyang ina noong bata pa siya, nang minsan niyang sinubukan buksan ang kahon. Galit na sinabi ng kanyang ina, "Huwag mong kailanman hawakan ang pabango na yan. Hindi iyan ordinaryong amoy, ito ay isang ilusyon, isang panlilinlang na nagpapaliko sa kaluluwa." Ngunit ngayon, ang kawalang pag-asa ni Sanya, ang kanyang kawalang magawa, at ang pang-araw-araw na kahihiyan ay mas mabigat kaysa sa lumang takot ng kanyang ina. Naisip niya, ano pa bang mas masama ang mangyayari sa buhay ko? Nabubuhay na ako sa impyerno. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan niya ang kristal na takip ng pabango. Ang amoy na lumabas sa botelya ay hindi mula sa mundong ito. Ito ay hindi lang isang amoy, ito ay isang buong pakiramdam, isang pagkalasing. Mayroon itong lambot ng sariwang bukas na raat kirani, night blooming jasmine, at mga rosas, ang kalinisan ng sandalwood, ang nakakapagpakalmang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan. At isang bagay na napaka-misteryoso na diretsyo itong bumaba sa kaluluwa at kinontrol ito. Ang pabango ay may kakaibang pang-akit, isang pangako, isang pag-asa. Nag-isip siya saglit. Pagkatapos, tinipon niya ang lahat ng kanyang tapang at naglagay ng isang patak ng pabango sa kanyang pulso at isa pa sa kanyang leg. Kinabukasan, nang umupo si Sanya sa tindahan na may pabangong iyon, nagbago ang lahat. Isang dagsa ng tao ang dumating sa tindahan. Sila ay parang baliw na sumusunod sa amoy. Ngayon, ang kanilang mga mata ay walang pagnanasa, ngunit may kakaibang hipnotismo, isang pagka-devotion. Tahimik lang silang tumitingin sa kanya, na para bang nakatingin sila sa isang nilalang mula sa langit. Hindi mabilang ang benta sa araw na yon. Ang kita ng isang buwan ay nakuha sa isang araw. Wala nang problema sa pera sa bahay. Masaya si Sanya. Pakiramdam niya ay nalutas na ang lahat ng kanyang problema. Akala niya ay nakakuha na siya ng piraso ng mundong iyon sa 6-inch na screen. Ngunit hindi niya alam na ang pabango na umakit sa mga tao ay nagdulot din ng pag-ingay sa isang mundong hindi nakikita ng mata ng tao. Isang makapangyarihang jinn, nakakulong sa loob ng daang siglo sa isang liblib na guho ng mughal na malapit, ay nagising sa amoy. Hindi ito ordinaryong jinn, ngunit isang ifrit, mula sa pinakamakapangyarihan at mapanganib na lahi ng jinn, gawa sa apoy, at ang kanyang kapangyarihan ay walang hanggan. Ang pabango ay isang tawag para sa kanya, isang tawag na naririnig niya sa loob ng daang siglo, ngunit hindi kailanman naging ganito kaliwanag at kalapit. Sinundan niya ang pinagmulan ng amoy at nakarating sa nayon ng Bishanpur. Nang makita niya si Sanya, nabighani siya sa unang tingin. Ngunit ang pagkabighani na ito ay hindi tulad ng pag-ibig ng tao. Ito ay isang pagpupumilit na makamit ang isang mahalagang bagay, isang pagnanais na sakupin ang isang kakaibang obra maestra. Ngayon, siya ay nagsimulang mamalagi sa paligid niya bilang isang hindi nakikitang anino sa lahat ng oras. Isang gabi, habang pauwi siya pagkatapos magsara ng tindahan, bumalot ang dilim. Pagkatapos ay malinaw na narinig ni Sanya ang yabag sa likuran niya.
Lumingon siya, wala. Akala niya ay guni-guni lang niya. Nang sumulong siya, nakatayo ito sa mismong harap niya. Ang kanyang katawan ay isang kakaibang halo ng usok at anino na patuloy na nagbabago ng hugis. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagniningas na uling sa dilim, na naglalaman ng kalungkutan ng daang siglo at isang nakakatakot na kapangyarihan. Isang malalim, umaalingaw na tinig ang lumabas, na hindi narinig ng kanyang tainga kundi diretsyo sa kanyang isip. Huwag kang matakot, reyna ng aking pabango. Ako ay bilanggo ng amoy na ito na nasa bawat hininga mo. Ikaw ay ginawa para sa akin. Gusto kitang pakasalan. Ang sigaw ni Sanya ay naipit sa kanyang lalamunan. Tumakbo siya ng pinakamabilis na takbo sa kanyang buhay, nakarating sa bahay, isinara ang pinto, at humingal. Sinubukan niya itong kalimutan, iniisip na ito ay masamang panaginip. Ngunit pagkatapos ng ilang araw, nagpakita siyang muli. Sa pagkakataong ito, nasa loob siya ng kanyang saradong kwarto, na umiikot sa hangin bilang isang anino. Binigyan siya nito ng 1 linggo upang magdesisyon. Mag-isip ka, Sanya. Alinman ay magiging reyna ko at maghahari sa mundong iyon, kung saan ang oras at kagandahan ay hindi natatapos. O mamumuhay ka sa putik na ito ng buhay na mas masahol pa sa kamatayan. Simula noon, tumigil na si Sanya sa pagpunta sa tindahan. Namuhay siya ng may hindi kilalang takot araw at gabi. Isang gabi, nang sumuko na ang kanyang tapang, niyakap niya ang kanyang ina at humagulgol, ikinuwento ang lahat. Ngunit ang sumunod na nangyari ay nayanig ang kaluluwa ni Sanya. Pagkatapos marinig ang lahat, nanigas ang katawan ni Amina at pagkatapos ay tumawa siya, isang malamig, hindi pamilyar, at nakakatakot na tawa na hindi maaaring maging sa tao. Ang kanyang mga mata ay may nagniningas na kislap na parang uling. Hindi ito ang kanyang ina, ito ang jin sa anyo ng kanyang ina. Sinabi nito, tingnan mo, hindi ka makakatakas sa akin. Ako ay nasa hangin. Nasa hininga mo ako. Nasa katawan ako ng mga mahal mo. At sa pagsasabi nito, naglaho ito sa hangin. Sumisigaw, tumakbo si Sanya sa kabilang kwarto, kung saan ang kanyang tunay na ina ay nakaupo, nababahala. Pagkatapos, nakita ng kanyang ina ang botelya ng pabango na nakalagay sa mesa. Namutla ang kanyang mukha sa takot. Nanginginig, kinuha niya ang botelya at inilahad ang isang malalim na lihim. Ito ay ginawa ng iyong lolo. Hindi siya ordinaryong tao, siya ay isang makapangyarihang aalim, iskolar ng Islam. Ginagamit niya ang pabango na ito upang akitin ang mga mapanganib na jin at pagkatapos ay kontrolin sila. Ngunit ang kaalaman na ito ay napakamapanganib. Hindi mo sinasadyang ginawa ang isang malaya at napakalakas na jin na baliw sa pag-ibig sa iyo. Kailangan nating puntahan ang huling estudyante ng iyong lolo. Siya ang huling ilaw ng kaalaman na maaaring magligtas sa atin mula sa apoy na ito. Kinabukasan, bago sumikat ang araw, umalis na sina Sanya at Amina sa bahay. Ang pinagtataguan ng aalim ay 2 araw na lakad sa kabila ng isang masukal na kagubatan. Ang paglalakbay ay puno ng panganib. Hindi sila hahayaan ng jin na umalis ng ganoon kadali. Pagkapasok nila sa kagubatan, nagsimulang humuni ang hangin.
Ang mga sanga ng puno ay gumawa ng kakaibang mga hugis, na parang inilalabas nila ang kanilang mga kamay upang dakpin sila. Paulit-ulit nilang naramdaman na may sumusunod sa kanila, may nakatingin sa kanila mula sa likod ng mga puno. Naglagay ang Jin ng bitag ng ilusyon at takot. Bigla, si Amina ay nakakita ng isang dugong mangkukulam sa halip na si Sanya, na may nakalabas na ngipin, at si Sanya ay nakakita ng isang nakakatakot na anino sa halip na ang kanyang ina, na walang mata. Sumigaw sila at tumakbo palayo sa isa't isa. Ngunit naalala ni Sanya ang aral ng kanyang ina, ang takot ang pinakamalaking sandata ng Jin. Pumikit siya, tinipon ang lahat ng kanyang tapang, at sumigaw ng iami. Ina! Ang kanyang tinig ay may katotohanan at pag-ibig na ang belo ng ilusyon ay natanggal, at nakita nilang muli ang isa't isa. Nang gabi, nang huminto sila sa ilalim ng isang lumang puno ng banyan, sila ay pinalibutan ng isang kawan ng gutom na lobo, na ang mga mata ay kumikinang na parang berdeng uling sa dilim. Alam nila na ito ay isa pang trick ng Jin. Buong tapang na nagsindi ng apoy si Amina, at magdamag silang mag-ina na nagbantay, magka-holding hands, at nagdasal. Ang paglalakbay na ito ay hindi lamang isang daan, kundi isang pagsubok sa kanilang sirang relasyon, at ang pinakamalaking pagsubok sa tapang ni Sanya. Pagkatapos ng 2 araw ng hirap at takot, nakarating sila sa isang maliit na dampa na gawa sa putik sa gilid ng kagubatan. Sa pagkatok nila, isang mahina, matandang lalaki ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang balbas ay puti na parang nyebe, at ang kanyang mga mata ay may malalim na kalungkutan at pagod ng maraming taon. Siya si Rahmat Ali, ang estudyante ng lolo. Sa simula, tumanggi si Rahmat Ali na tulungan sila. Sinabi niya, matagal ko nang iniwan ang lahat ng gawain ito. Ang pakikipaglaban sa mga kapangyarihang ito ay may malaking halaga. Ipinakita niya ang putol na mga daliri ng kanyang kaliwang kamay. Pinigilan ako ng aking guro, ang lolo ni Sanya. Ngunit sinubukan kong lumaban ng mag-isa upang iligtas ang aking anak na babae mula sa epekto ng isang Jin. Hindi ko nakontrol ang Jin, ngunit inalis nito ang boses ng aking anak na babae magpakailanman. Siya ay pipi ngayon. Hindi ko na mauulit ang pagkakamali na yon. Lumuhod si Sanya sa kanyang paanan. Umiiyak, sinabi niya, hindi binigay sa iyo ng aking lolo ang kanyang kaalaman upang itago mo ito dahil sa takot, kundi upang tulungan mo ang mga nangangailangan. Kung hindi mo ako tutulungan ngayon, kukunin ako ng Jin na yon. Kaya mo bang tingnan ang isa pang babae na sinisira ang buhay sa ganitong paraan? Huwag mong parusahan ang aking ina para sa aking pagkakamali. Ang mga mata ni Sanya ay may kislap ng tapang kasabay ng kawalang magawa na hindi nakita ni Rahmat Ali sa loob ng maraming taon. Ang kanyang tapang ay nagpalambot sa puso ni Rahmat Ali. Nakita niya ang salamin ng kanyang anak kay Sanya at isang pagkakataon para sa pagsisisi sa sarili. Pumayag siyang tumulong ng may mabigat na puso. Sinabi ni Rahmat Ali sa kanila na hindi ito ordinaryong Jin, kundi isang makapangyarihang ifrit na gawa sa apoy at usok, at madali itong magalit. Sinabi niya, ang pabango na ginawa ng iyong lolo ay hindi kumpleto. Ito ay pain para sa Jin, hindi kulungan. Maaari nitong akitin ng Jin, ngunit hindi ito makukulong magpakailanman. Upang ikulong siya, kailangan nating maghintay para sa gabi ng New Moon, araw ng kawalan ng buwan, kapag ang kapangyarihan ng Jin ay nasa pinakamababa.
Kailangan nilang pumunta sa guho kung saan nakatira ang Jin, dahil iyon ang sentro ng kanyang kapangyarihan. Doon, kailangan nilang gumawa ng bilog mula sa isang espesyal na uri ng banal na putik na binasahan ng mga talata ng Quran. At ang pinakamahalaga, kailangan nilang ihanda muli ang botelya ng pabango. Sinabi ni Rahmat Ali, ang pabango na ito ay hindi lang dapat amoy, dapat itong maging isang espiritual na kandado. Upang kumpletuhin ang pabango na kumukulong, kailangan nating ihalo ang tatlong bagay dito, ang pawis ng paggawa mula sa kamay ng iyong ina na dumanak para sa iyong pag-aalaga, isang tunay na luha ng pagsisisi mula sa aking mga mata, at isang patak ng dugo mula sa iyo na ibinigay ng may sarili mong pahintulot, bilang tanda ng iyong tapang. Nanginginig si Sanya sa pagkarinig nito. Ngunit alam niyang kailangan niyang gawin ito. Magkasama silang naghanda ng pabango. Naalala ni Amina ang kanyang mga palad at pinalabas ang kanyang pawis. Umiyak si Rahmat Ali, naaalala ang kanyang anak na babae. At buong tapang na sinugatan ni Sanya ang kanyang daliri at pumatak ng isang patak ng dugo sa pinaghalong pabango. Gabi ng New Moon. Napakadilim at may katahimikan kaya ang tibok ng puso ay tila ingay. Ang tatlo ay nakarating sa liblib na guho. Gumawa si Rahmat Ali ng bilog habang nagbabasa ng mga talata. Ibinigay niya ang bago at makapangyarihang botelya ng pabango kay Sanya at sinabi, kapag dumating siya, huwag kang matakot. Akitin ka niya ng lahat ng uri ng tukso. Gagawin niyang totoo ang bawat pangarap mo sa harap mo. Ngunit tandaan, ang bawat bagay na ibinigay niya ay isang panlilinlang, isang kastilyo ng buhangin. Kailangan mong pilitin siyang pumasok sa bilog. Sa pagkumpleto nila ng paghahanda, isang malakas na bugso ng hangin ang dumating, at ang Jin ay nakatayo sa harap nila. Sa pagkakataong ito, siya ay nasa anyo ng isang napakagandang prinsipe na ang balikat ay may kumikinang na bituin. Inabot niya ang kanyang kamay kay Sanya at sinabi, Sanya, iwan mo ang mga mortal na ito. Tignan mo kung ano ang dinala ko para sa iyo. Iginawgaw niya ang kanyang kamay sa hangin, at ang guho ay naging isang marangyang palasyo, na may mga tumpok ng ginto, pilak, at diamante. Ang mga alipin ay tumatakbo, at ang musika ay bumalot sa hangin. Sinabi niya, ang lahat ng ito ay magiging iyo. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Hindi mo na kailangang tiisin ang maruruming tingin ng sinuman. Ikaw ay laging bata at maganda. Hawakan mo lang ang aking kamay at maging malaya mula sa kahirapan na ito magpakailanman. Sa isang sandali, nasilaw ang mga mata ni Sanya sa kinang. Naalala niya ang kanyang kahirapan, ang kanyang kawalang magawa, ang kahihiyan na dinanas niya sa tindahan. Sandaling gumalaw ang kanyang puso. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya ang mukha ng kanyang ina, ang kanyang magagaspang na palad mula sa paggawa, at ang tiwala ni Rahmat Ali. Bumuntong hininga siya at buong tapang na sinabi, hindi ko kailangan ang iyong mga sinungaling na palasyo. Mas mahal ko ang 2 beses sa isang araw na pagkain na kinita ng aking sariling pagod. Hindi ko kailangan ang iyong walang hanggang kabataan. Mas mahal ko ang bawat sandali na ginugol ko sa aking ina kung saan kaming dalawa ay tatanda. Ang iyong pag-ibig ay isang magandang kulungan, at gusto ko ang aking kalayaan, kahit na puno pa ng tinik. Sa pagtanggi ni Sanya, ang magandang mukha ng Jin ay naging pangit sa galit, at bumalik siya sa kanyang tunay na nakakatakot na anyo, isang napakalaking Jin ng usok at apoy, na ang mga mata ay nagniningas sa galit. Umungal siya at sumulong patungo sa bilog, ngunit tumalbog siya pabalik,
na para bang tumama sa isang hindi nakikitang pader. Ngayon, binuksan ni Sanya ang takip ng botelya ng pabango. Sa pagkalat ng makapangyarihang amoy, nagsimulang manginig ang djinn. Ang amoy ay hindi na pag-ibig para sa kanya, ito ay isang tanikala. Siya ay hinihila sa amoy at gusto ring tumakas palayo rito. Buong tapang na iniharap ni Sanya ang botelya sa kanya at sinabi, "Kung mayroon akong sapat na tapang upang tanggihan ang iyong mundo, dapat mayroon ka ring tapang upang pumasok sa bilog na ito at harapin ako. O kaya mo lang gamitin ang iyong kapangyarihan sa mga mahina na tao." Ito ay isang direktang atake sa kanyang kapalaluan. Isang ifrit ang hinahamon ng isang ordinaryong babae. Sa galit, bulag siyang tumalon sa bilog ng buong lakas. At sa pagpasok niya sa bilog, binigkas ni Rahmat Ali ang huling salita, kalima. Isang matinis na tunog ang narinig, isang maliwanag na ilaw ang kumislap, at isang ipo-ipo ang bumangon, na nagsimulang hilaing papasok ang djinn. Patuloy na sumisigaw ang djinn, nagmumura kay Sanya. Ngunit unti-unti, siya ay naging usok at pumasok sa maliit na botelya ng pabango. Mabilis na isinara ni Rahmat Ali ang takip. Ang lahat ay naging tahimik. Bumalik ang guho sa kanyang liblib na anyo. Pagkatapos ng nakakatakot na gabing iyon, nang sumikat ang araw, ang liwanag ay tila mas nagbibigay kapayapaan kaysa dati. Binalot ni Rahmat Ali ang botelya sa isang itim na tela at inilibing ito sa isang malalim na hukay, naglagay ng mabibigat na bato sa ibabaw. Sinabi niya, hindi na siya makakalabas sa libu-libong taon. Nawala niya ang kanyang kalayaan. Nang bumalik sina Sanya at Amina sa kanilang nayon, ang kanilang sirang bahay ay hindi na mas mababa sa isang palasyo para sa kanila. Ito ang sarili nilang mundo, ang sarili nilang kaharian. Ibinato nila sa ilog ang kahon at ang bawat lumang bagay sa loob nito, upang walang anino ng nakaraan ang bumalik sa kanila. Ilang buwan ang lumipas. Si Sanya ay hindi na ang dating babae na laging nakalubog sa cellphone. Ang nakakatakot na paglalakbay na iyon ay nagpabago sa kanya sa loob. Nakikipagtulungan siya sa kanyang ina sa paggawa ng matamis at pagpapatakbo ng tindahan. Ginawa niya ang tindahan na mas mahusay, pinanatili itong malinis, at nag-eksperimento sa mga bagong matamis. Ngayon, ang mga tao ay pumupunta hindi upang tingnan ang kanyang kagandahan, kundi upang bumili ng masarap na matamis na gawa ng kanyang mga kamay. Ang kanyang gulab jamun at besan ke ladu ay naging sikat sa buong lugar. Nandoon pa rin ang kagandahan sa kanyang mukha, ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay may bagong kislap, ang kislap ng pagtitiwala sa sarili at tapang. Alam niya na ang tunay na mahika ay wala sa anumang pabango, kundi na sa paggawa ng kanyang sariling mga kamay, sa kanyang tapang, at sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Ang nakakaengganyong amoy ng besan ke ladu na lumalabas sa tindahan ay mas mahalaga sa kanya, kaysa sa anumang mahiwagang pabango, dahil ito ang amoy ng kanyang sariling kinita, sariling buhay. Isang amoy na hindi nangangailangan ng djinn kundi paggawa at tapang lamang. Kaya, ito ang kwento ni Sanya. Isang kwento ng isang babae na sumulat ng kanyang sariling kapalaran sa kanyang tapang at paggawa. Itinuturo sa atin ng kwentong ito na ang tunay na mahika ay hindi nakatago sa mahiwagang pabango o panlabas na kinang, kundi sa loob natin, sa ating tapang, at sa paggawa ng ating sariling mga kamay. Maaaring madali ang pagtakas mula sa mga problema,
at pagkuha ng kanlungan sa maling mundo ng mga pangarap. Ngunit ang tunay na kaligayahan at kapayapaan ay nasa pagharap sa ating sariling katotohanan at paglikha ng ating mundo sa pamamagitan ng ating paggawa. Pinili ni Sanya ang 2 beses sa isang araw na pagkain na kinita ng kanyang pagod kaysa sa marangyang palasyo ng Jin, at iyon ang kanyang pinakamalaking tagumpay.